Tugon sa pinakadakilang sermon. Nang matapos ni Jesus ang mga salitang ito, ang mga tao ay namangha sa kanyang pagtuturo, sapagkat siya ay nagtuturo sa kanila bilang isang may otoridad at hindi gaya ng kanilang mga eskriba. Mababasa po ito sa Matthew chapter 7 verse 28 to 29. Panginoon naming Ama sa langit, salamat po Panginoon sa bagong araw po na ito. Tunay Panginoon, hindi kami magsasawa na magpasalamat sa iyo pagkat tunay Panginoon na napakabait nyo. Panginoon, patawarin niyo kami sa mga kasalanan po namin. At Panginoon, naway, kontrolin niyo po kami kung maaari ay talagang hindi na kami magkasala laban sa inyo. O Panginoon, patnubayan niyo po yung bawat isa ngayon sa pagkakaintindi po o para maintindihan po ang inyong devotion. At salamat po Panginoon sa gumagawa nito araw-araw. Panginoon, bigyan niyo rin po ng maraming biyaya ang bawat isa. Patatagin at palalimin ang kanilang pananampalataya at maipakita po ito sa mga tao ng buong puso para ikaw po ay maluwalhati at pinagdarasal po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang tugon sa pinakamaganda at pinakahanga-hangang pangangaral kailanman, ang sermon sa bundok ay talagang kapansin-pansin. Malamang na ang ilan sa mga tagapakinig ng ating Panginoon noong araw na iyon ay naniwala sa Kanya para sa kaligtasan. Ngunit malamang nakakaunti ang bilang ng napagbagong loob na nagpapatibay sa pahayag ni Jesus tungkol sa makipot na pintuan. Kaunti ang nakasusumpong nito. Nasabi po iyan sa Matthew chapter 7 verse 14. Ang pandiwa na isinalin na mangha ay nangangahulugang maalis sa sarili o mapawi sa sarili ng may pagkamangha. Ang pulutong ay lubos na nabigla sa kapangyarihan, pagiging komprehensibo at pambihirang kaunawaan ng mga salita ni Kristo. Kailanman ay hindi pa nakarinig ang mga tao ng gayong malalim na paglalarawan ng tunay na katuwiran o walang humpay na pagkondena sa katuwiran sa sarili. Ang higit na kapansin-pansin ay ang paraan ng pagsasalita ni Jesus ng may kapangyarihan o otoridad na nagpatunay at sumasalamin sa kanyang soberanya. Hindi tulad ng mga gurong Hudyo na sumipi ng mga salita ng mga rabay at karagdagang mga sagradong kasulatan, sinipi lamang niya ang kasulatan at nagsalita bilang ang huling otoridad sa katotohanan. Ang sermon sa bundok ay mahalaga para marinig ng lahat. Ngunit ang pagtugon dito ay hindi dapat magtapos sa pamamagitan lamang ng pagkamangha kundi tunay na kapagliligtas na pananampalataya. Kung nabasa natin ito at pinagnilayan ang mga tagubilin at mga utos ito, kailangan din nating lumipat mula sa pagkamangha tungo sa pagsunod. Ang ganitong pagsunod ay nangangailangan ng paglipat mula sa intelektual na kaalaman sa makitid na pintuan at daan patungo sa aktual na pagpasok sa pintuang daan sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa daan patungo sa buhay na walang hanggan. Tanungin ang iyong sarili. Pag-isipang muli ang maraming aral na kinuha mula sa sermon sa bundok ni Jesus. Alin ang mga tumama sa iyo ng bagong puwersa? Alin ang iyong mga anak na higit na nangangailangan ng pandinig? Huwag hayaang tumahimik ang kanyang salita sa loob mo. O Panginoon naming Ama sa langit, tunay na napakabait niyo sa amin at ibinigay niyo po ang inyong salita sa amin ngayong araw at na-explain pa po, Panginoon. Tunay, Panginoon, na makapangyarihan po ang inyong sermon sa bundok at pinagdarasal ko po na sana hindi lamang ito matapos doon na mamangha kami o maintindihan po namin, magkaroon kami ng kaalaman, kundi itong kaalaman na ito may i-apply namin na talagang ang mga tao ay talagang nananampalataya na ikaw ang Panginoon, ikaw ang otoridad, ikaw ang dapat sundin ng buong pagmamahal. At Panginoon, maipakita po namin ito sa buhay namin dahil galing po ito sa aming puso at hindi napipilitan. Marami pong salamat Panginoon at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan po ni Jesus. Amen. Ulit po, itong mga devotion na po na ito
ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English. Itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa Life of Christ.